Happy New Year po sa ating lahat. Kanina nung binabati po kayo ni Diego, sinabi niya, Happy New Year, Happy Three Kings, Happy Valentine. Parang nakalimutan mo yung happy birthday sa akin dahil nasa pagitan ng Three Kings. But in any case, mga kasama, ito po ang unang araw ng ating pagtatrabaho. Siguro marami sa atin ay nasa holiday hangover pa, nahirapan bumangon kaninang umaga, o kung hindi man tayo nahirapan bumangon kaninang umaga, nahirapan po nating gisingin ang ating mga anak para dalhin sa school dahil nasanay po silang matulog ng late na during the holiday season. It's always nice to start the year by looking back in how we did last year. Noong 2015 po, masasabi po natin, ito sa good year for Quezon Province. Marami sa mga proyekto at programang inumpisahan natin nung nagsimula tayo noong 2010 ay namunga at nai-harvest natin at nai-inaugurate natin at nakapagbigay ng kaunlaran, wastong serbisyo at pagbabago sa ating lalawigan. Ilan sa mga proyektong namunga, unang-una ay we experienced and we were witness to the first ever graduation of Quezon Science High School. Isipin po natin ito pong proyektong ito way back 2011 nung ground break po natin was envisioned to provide high quality education to the less fortunate. At nakakatuwa, last year we had our first graduation. At marami sa mga graduates na alam niyo naman po ay nag-aaral na sa UP, Ateneo, LaSalle, UST, and are all doing very, very well. Last year din po, in-inaugurate natin yung bagong Claro M. Recto District Hospital sa bayan ng Infanta. At nakita po natin noong nakarang December, nung tinamaan po ng bagyo ang Northern Quezon, talagang pinakinabangan po nila ang bagong ospital na pinatayo ng pamahalang panlalawigan ng Quezon. Hindi po tulad nung dati na pag bumabagyo at umuulan ng malakas sa Northern Quezon, Claro M. Recto becomes paralyzed. But here, during this typhoon, Claro M. Recto was operational and was able to provide service sa mga kababayan natin na tamaan ng bagyo. Noong 2015, nakita din po natin ang mas masaya, mas makulay, at mas engranding selebrasyon ng Nyugnyugan Festival. Every year, we celebrate Nyugnyugan Festival here in the Perez Park. But 2015, nakita po natin na talagang hinog na hinog at napakaganda at napakakulay. At pati ako mismo at pati kami na naghandaan ng selebrasyon ay nagulat at namangha sa kakayanan, galing at talento ng ating mamamayan. Ibinaba po natin ang ating paglilingkod sa mga pamilyang Quezonian na tunay pong pinahahalagahan natin. Mas pinalakas po natin ang ating Provincial Nutrition Campaign. At ngayon, natutuwa naman po ako na ibaba na po natin ito sa mga municipalities na higit nangangailangan, and we are targeting to address malnutrition, and hopefully, ang target po namin ni Obet at ng buong nutrition team ay from 11% ay mapababa po natin to single digit this year. Malaki pong hamon para sa atin. At tungkol din po sa usapin ng malnutrisyon, ang isang pet project ay inumpisahan din po natin noong 2015 at ito po yung Q1K. Wala po dito si Dr. Grace, but nandito po si Tina Talavera, ang inatasan po nating focal person. Nasaan na ba si Tina? Yan, si Tina. Ang inatasan nating focal person ng Q1K. We all know what Q1K is all about. It's all about taking care of our mothers habang nagdadalang tao sila. It's about making sure that their babies grow and develop fit, strong, healthy, able to compete in a world stage to ensure the continuous development of our province. For Q1K, we started this 2015, and ngayon, sa buwan ng February, gaganapin po natin ang first ever Buntis Congress ng lalawigan ng Quezon. So, pupunuin po natin
pupunuin po natin ang Quezon Convention Center ng mga nanay na nagdadalang tao. At hindi lang po ng mga nanay, dapat kasama yung mga tatay nila. Dahil ako po ay naniniwala sa progressive rearing ng bata. Hindi pwede nanay lang yung nag-aalaga dahil siya lang naman yung buntis. Sa buong kasaysayan ng mundo, isang babae lang yata ang nabuntis na walang kinalaman ng isang lalaki. At sino yon, Doc Henry? Virgin Mary. The only one. The rest, lahat kayo, ay sigurado ako, yung mga nabuntis ninyo, may kinalaman kayo dun sa mga anak ninyo. So, meaning, we have to make sure that both parents play an active role in the development of our kids. Ito po makasama ang pinakanilalaman ng ating administrasyon kung paano po natin pinahangalagaan ang buhay ng bawat mamamayan. At sana dalhin po natin ito sa ating mga puso ngayon na inumpisan po natin ang 2016. Tulad ng sinabi ko noong 2015, marami po tayong in-inaugurate. At kung ilalarawan po natin ang gagawin po o ang direksyon ng pamalang lalawigan for 2016, it will be a planting year similar to what we do in agriculture. This year we will plant more seeds in environment. We will plant more seeds in education, providing more schools, more computer laboratories. I-address po natin yung problema ng Quezon National High School with a brand new 3-story building. I-address po natin yung kakulangan ng Quezon Science High School with a new computer laboratory. Tatapusin po namin yung aming partnership with SLSU and hopefully makapag-develop tayo ng full SLSU campus para sa Bundok Peninsula, para sa bayan ng Katanawan. So these are all planting seasons. And hopefully by 2015, 2016, makabalik po ako sa inyong lahat at kayo mismo makaharap sa inyong mga kababayan, sa inyong mga kamag-anak at masabi na tayong lahat bilang mga empleyado ng pamalang panlalawigan ng Quezon ay naging bahagi sa kaunlaran ng ating lalawigan. Ngayon pong 2016, it's also good na mabalikan din po natin yung mga pagkukulang natin bilang isang individual. Malaman natin kung sino ba yung mga nasaktan natin. Sabi po nung nung 2 Sundays ago, this is the year of mercy. Year of mercy. Awa at awa. Kaya lahat po kayo mga kasama na may kasalanan sa akin, pinagtatawad ko na po kayo. No, but seriously speaking, ang sabi niya was this year, ang motto dapat ay maging apologetic. When you have to be apologetic, learn how to say sorry, learn how to forgive, and learn how to say I love you. And these are core to what we stand for. No? This is core to what we stand for. Kaya po sa inyo lahat, sa aking mga kasamahan sa pamalang panlalawigan ng Quezon, I wish you a very successful, meaningful, love-filled 2016. Sana walang magkasakit sa inyo. Sana mas lalo pa po kayong magsikap at maglingkod ng maayos sa inyong mga trabaho. At umasa po kayo, ito po ay tatapatan din ng paglilingkod ng maayos at tapat ng pamalang lalawigan ng Quezon bilang gobernador ng inyong probinsya, Governor David Suarez. Maraming salamat.